Nag-paabot ng pasasalamat ang leader ng Philippine National Police sa lahat ng mga pulis matapos ang mapayapang paggunita ng undas. Samantala, ibinahagi rin ng ahensya ang kanilang mga napagtagumpayan sa mga nagdaang buwan. Kumuha tayo ng detalye mula kay Kate Renya live. Kate? Dahil nga sa dedikasyon at malasakit ng mga pulisya, naging maayos ang paggunita ng undas ngayong taon, kaya't binigyang pugay ito ni PNP Acting Chief Nartates Jr. Matapos ang maayos at mapayapang undas, nagpasalamat si PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. sa lahat ng mga pulis na nagtrabaho nitong weekend. Pinasalamatan niya rin ang mga katuwan na ahensya tulad ng Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection at Philippine Coast Guard, maging ang mga lokal na pamahalaan at iba pang rescue personnel. Anya, hindi ito mapagtatagumpayan ng PNP sa kanilang pansariling kakayanan, kaya't malaking tulong anya ang effort ng ibang partnered agencies sa ganitong klaseng okasyon sa bansa. Samantala, ibinahagi rin ni PNP Acting Chief Nartates Jr. ang latest crime situation at accomplishments ng ahensya mula Hunyo hanggang Oktubre ng kasalukuyang taon. Nakapagtala ng pagbaba sa 8 focus crime o crime volume mula sa nakalipas na buwan, mayroong kabuang bilang na 2,961 ang naitala noong Hunyo, pero bumaba ito ng 2,845 ng Setyembre at tuluyan bumaba noong Oktubre at nasa 2,606 na. Habang sa murder cases, may naitalang 268 nito lamang Oktubre, bahagyang tumaas kumpara sa 239 noong Setyembre. Patuloy naman ang pagbaba ng physical injury case na nasa 315 itong nagdaang buwan. Malaki rin ang ibinaba ng mga kaso ng rape na nasa 373 kumpara sa datos noong nakalipas na 2 buwan. Sa robbery case naman, naitala ang 292 sa carnapping ng 4-wheeled cars ay 18 sa para sa buwan ng Oktubre. Mas mababa ito kumpara sa mga nagdaang mga buwan. Sa kabuuan, nakitaan ng improvement ang paglutas sa mga kaso ng ahensya nitong Oktubre, kung saan tumaas ito ng 6.6% at ngayon ay 69.42%. Mas mataas ito sa 62.82% noong Hunyo. Ipinahayag din ng hepe na iimbestigahan nila, partikular ang PNP CIDG, ang isang individual na nagsuot ng police uniform bilang isang Halloween costume. Labagaan niya ito sa Article 179 ng Revised Penal Code at maaaring mapatawan ng parusa ang sangkot dito. Bukod dito, patuloy ang investigasyon ng ahensya ukol sa isang pulisya sa Talisay, Cebu na nag-viral matapos mag-post ng content na Bring Me Game at nag-o-offer ng cash prize na sino man makakapagdala sa kanya ng drug user o street-level drug pusher. Ayon kay Police Brigadier General Randolph Tuanyo, malinaw anya iyon na paglabag sa police procedure hinggil sa panuntunan ng PNP tungkol sa paglabas ng contents. Pinag-i-explain na rin ito at inaalam ang posibleng violation ng pulisyang involved sa viral video. Kaugnay naman sa inanunsyo kamakailan ng DICT sa posibleng pagkakaroon ng cyber attack sa November 5, titiyakin ng PNP ang pag-iingat at pagprotekta sa kanilang mga system. Mula dito sa Camp Crame, nauuna sa mga balitang totoo at laging bago. Kate Renya, alauna sa balita, Congress TV. Maraming salamat, Kate Renya.